Inalmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Bukod sa Office of Sergeant at Arms, iimbestigahan din daw ang NBI, PNP, pati si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnayan doon sa viral na video niya na nag-uutos itago ang CCTV ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. I came here to announce that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant-at-Arms of the Acting Sergeant-at-Arms of the Senate, Mau Aplasca, effective today. 2 araw matapos ang barilan sa Senado, pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ni Ombudsman Boying Rimulya si Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Naipadala na raw ang order sa Senado. Ang mga pangyayaring ito hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na siya ay gumaganap bilang Sergeant-at-Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go. Ayon kay Rimulya, pwedeng umapela si Aplasca, pero Mag-iimbestiga tayo, hindi tayo pwedeng maglagay ng tao na maaaring maka-impluwensya sa mga bagay na kailangan nating mabungkal dito sa Senado. At syempre kaya nga tayo nagpe-preventive suspension para walang undue influence sa investigasyon. bukod sa Office of Sergeant-at-Arms o OSAA, iimbestigahan din ng NBI at pulisya. Kasunod ng announcement ng Ombudsman, nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano at nanawagang suspindihin din sina NBI Director Melvin Matibag at Attorney Jerome Bomediano na siyang hepe ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Si Bomediano ang itinurong nag-utos daw sa naarestong gunman umano. Git ni Cayetano at Aplasca, pumasok sa loob ng Senate premises ang mga NBI agents. Ako po, nandun po ako sa team na nag-check na may presence ng armed individuals. Yung premises na kasama po sa Senate, hindi po ito premises ng GSIS. Umaga pa lang daw nitong Miyerkules ay umaaligid na sa paligid ng Senado ang mga tauhan ng NBI. Kinagabihan nangyari ang barilan sa second floor ng Senado kung saan may lagusan papuntang GSIS building. Nakita ni Aplasca ang mga NBI agent. Armado raw ito at hindi sumunod sa utos niyang ibaba ang kanilang baril. Pagsalit na ibaba po, parang itinaas po nila yung mga baril at parang they're acting as if pupunta sila sa tactical position. Kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Ako po personally ang nagpaputok ng warning shot. Sa video naman, sa bahagi ng GSIS kung saan naroon ang mga taga-NBI, sinabi rin nilang si Aplasca nga ang unang nagpaputok ng baril. Siya na una, nakamahaba siya, Bilang self-defense daw gumanti ng putok ang NBI dahil sa nangyari gate ni Senate President Alan Peter Cayetano. The Senate is under attack, was under attack. Pero napag-alamang 27 na beses nagpaputok ang USAA habang ang NBI 5 beses lang ayon mismo kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Paliwanag pa ni Aplasca, warning shot lang ang ginawa niya. Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na kung ibaba nila yung mga baril at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang. Wala pong warning shot na more than one. Pero giit ni NBI Director Melvin Matibag, walang karapatan si Aplasca na mag-warning shot dahil hindi naman siya law enforcement agent. Hindi rin daw totoo na tumapak ang NBI sa Senate premises. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala pong mangyayaring ganon. Kung narinig niya na NBI yun, dapat nirecognize niya, NBI pala to, law enforcement to. So, ibig sabihin, kailangan mag-usap kami. Siya po yung magpapababa ng baril, tapos may baril din po siya. Hindi po siya law enforcement, he is a security personnel. Nagdagpa ni Matibag, kung umaga pa lang pala, nakita na ni Aplasca na maraming NBI agent sa paligid ng Senado, bakit di siya nagtanong? So ang sinasabi niya, hindi ako nag-coordinate. Kung nakita mo na palang ganun, hindi mo the prudent thing to do, tawagan ko nga si Atty. Matibag, bakit maraming NBI dito? Sabi po, inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. GSIS being the owner of the entire complex, at ang Senado po ay nangungupahan lang
So we have every right to be there. Ang makakasagot dyan ang mga CCTV sa gusali ng Senate premises. Totoo nga bang nakapasok ang NBI sa Senado? O nasa kabilang gusali lang ang mga ahente alinsunod sa request mismo ng GSIS? Naglabas na ng sabina ang ombudsman para makuha ang mga CCTV footage. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations tsaka mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Kasama rin sa paiimbestigahan sa Senator Jinggoy Estrada, lalo ngayong viral ang video niyang ipinatatago ang mga CCTV. Malapit na sa ano natin sa exit natin. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha ba tayo ng mga recovery? Itago niyo yung CCTV. Pero paliwanag ni Estrada, wala siyang masamang plano sa kuha ng CCTV. Nataranta lang daw siya, kaya niya ito nasabi at iba raw ang ibig niyang sabihin. Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. Sagot ni Rimulya, Pag may nawala dyan, baka naman siya ang mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat. sa ngayon pati ang mga nag-coverage ng media ay ipinasabina na ng ombudsman. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.